sa napipintong paglabas ng warrant of arrest mula sa ICC para kay ex-President Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa at sa iba pa. Senator Bato, alarming na daw ang mga nangyayari. Paano magiging alarming? Siguro sa kanya alarming kasi guilty ba sila? Kasi kung hindi sila guilty, walang dapat ika-alarm. Anyway, sa takot ni Senator Bato de la Rosa, humihingi na po siya ng tulong sa Kongreso, sa kanyang mga kasamahan sa Senado, na gumawa daw ng batas na pumipigil sa Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC. At pakinggan niya natin ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo na akala mo ay siya pa rin ang presidente, na hanggang ngayon sinasabi niyang walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, pero parang hindi pa rin nagsisink in kay ex-president na hindi na po siya ang presidente at hindi na po siya ang masusunod. So pakinggan po natin itong aking reaction video tungkol po dito kay Senator Bato de la Rosa sa kanyang paghingi ng tulong sa Kongreso at dito sa ex-president na hanggang ngayon hindi matanggap na hindi na siya ang presidente. Let's all watch this. Meron po akong nabasang post sa Facebook kung saan ako ay napangiti na lamang. Sabi po dito, Bato suggests law banning cooperation with ICC. Obvious naman na itong si Senator Bato de la Rosa ay natatakot sa ICC. Ngayon, iminumungkahi niya na magkaroon ng batas banning all kinds of cooperation with the ICC. Sabi po rito sa balita, Senator Ronald de la Rosa has suggested that Congress can pass a law banning the country's cooperation with the International Criminal Court. In a privileged speech, De la Rosa urged his colleagues in the Senate to consider approving a measure similar to the U.S. Service Members Protection Act, which expressly prohibits U.S. courts, agencies, or entities of any state or local government, including any court, from cooperating with the ICC. It further prohibits extradition to the ICC, provision of support, and any investigative activity relating to a preliminary inquiry, investigation, prosecution, or other proceeding at the International Criminal Court. Truly, the United States of America has shown how to perform its first and primordial duty to its citizens, protect the people. De la Rosa, however, maintained he and former President Rodrigo Duterte are not afraid to face prosecution over their bloody war on drugs. But let it be done by our own people, by Philippine courts and Philippine rules of procedure. Ang pananagutan namin ay sa ating mga kababayan at hindi sa mga dayuhan. De la Rosa maintained that the Philippine government should not recognize the validity of any ICC arrest warrant. This is in fact a looming constitutional crisis. Atin bang tatanganan na mahigpit ang ating soberanya o hahayaan na lamang natin itong dumulas mula sa ating mga kamay? Obviously, itong mga sinasabi ni De la Rosa ay pagtatakip lang sa kanyang takot. Yes, kitang-kita naman natin, natatakot siya humarap sa ICC. Dahil kung pinagtatawanan nila dati si former Senator Sonny Trillanes sa kanyang ipinapakalat daw na fake news na maglalabas na ng warrant of arrest ang ICC, o ay bakit ngayon? Nagsasuggest pa si De la Rosa na gumawa daw ng batas na ang Pilipinas ay hindi makikipag-cooperate sa ICC. Bakit siya ang magpapanukala niyan? Dahil siya ang involved. At sinasabi pa ni De la Rosa na dapat tularan natin ang Amerika. Pero ang pagkakaalam ko, hindi naman po miyembro ng ICC ang Amerika. Tapos sinasabi ni De la Rosa, let it be done by our own people. Yun daw prosecution. Dapat mga Pilipino ang gumawa. Mga Pilipino ang lilitis, mga Pilipino ang huhusga. Pero nung pinatawag naman sila ng Kongreso, hindi naman sila sumipot. Although ang dahilan nila, hindi naman daw korte yan. Dalhin daw sa proper courts. Nako, pag dinala naman sa proper courts, mag-aalakibuloy naman kayo. Maghahamon kayo na dalhin sa korte. Pero kapag yan isinampa na sa korte, pwedeng-pwede na kayong tumulad kay Kibuloy. Akala ko ba matapang si Bato? Akala ko ba may statement si Bato sometime last year nung sinabi niyang dead ma lang? Unbothered daw siya sa pag-iimbestiga ng ICC.
Sabi po dito sa ABS-CBN News na lumabas noong July 18, 2023, Senator Ronald De La Rosa, the former police chief who spearheaded the previous administration's bloody drug war, shrugged off the decision of the ICC to proceed with its investigation into the program's alleged human rights violations. Sabi ni Bato, wala, deadma lang, ha ha ha, hayaan mo lang sila anong gusto nilang gawin. Hindi naman natin sila pwedeng diktahan. At the same time, hindi nila tayo pwedeng diktahan. Wala akong pakialam sa kanila. O bakit ngayon? Nagsasuggest ka pa sa Congress na gumawa ng batas na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Kasi ngayon, hindi na nila mapanghahawakan yung sinabi ni President Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ang ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Pero tulad niya na sinabi ko, sa ginagawa niyong paninira kay President Bongbong Marcos, hindi tayo magtataka kung magbago ang isip ni President Bongbong Marcos. At kung sakaling magbago ang isip ni President Bongbong, wala pong ibang pwedeng sisihin kundi ang grupo ni former President Rodrigo Duterte. Kasi ang gusto nyo, ipagtanggol kayo ni President Bongbong sa ICC pero panay ang banat nyo kay President Bongbong. Walang humpay, walang patid na paninira dahil sa kagustuhan ninyo na ibagsak si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Hindi nga po kasi nag-apela sila sa ICC pero yan po ay na-deny. Although sabi naman ni Senator Bato, he was already expecting the ICC's decision. Hindi na ako na-surprise at hindi ako concerned. Hindi ako nababagabag. Alam ko naman na desidido sila na ituloy yan. Di ituloy nila yung kanilang investigasyon. Yun ang pagmamatapang ni De La Rosa. He also dared ICC officials to hunt him down. Hanapin niyo ko. Hanapin niyo ko. Nasa Pilipinas. I am within the territorial jurisdiction of the Philippines. Nung tinanong si De La Rosa kung confident ba siya na siya ay mapoprotektahan ng Marcos administration, ang sagot niya, if they cannot protect me, I will protect myself. At ang sinasabi ba niyang, I will protect myself, yung kanyang suggestion na gumawa ng batas banning our cooperation with the ICC? Ano naman ang masasabi ni former President Rodrigo Duterte sa nakaambang warrant of arrest ng ICC? Sabi po dito sa Manila Bulletin, I do not recognize ICC probe on drug war. Former President Rodrigo R. Duterte said that he does not recognize the International Criminal Court investigation on the controversial war on drugs of his administration. Duterte reiterated his position that the ICC has no jurisdiction over the Philippines. I do not recognize that. Are we or are we not? My question is, does it have jurisdiction? I am a lawyer. I used to be a fiscal. So when I face a case at the court, every day I would ask that. Do I have the power? Do I have jurisdiction over the case that I am prosecuting? Duterte slammed the ICC for singling out the Philippines, particularly his administration, for his controversial policy against illegal drugs when there are more serious crimes happening in other parts of the world. Ay, dito hindi yata ako sumasang-ayon. Dahil kung kayo ay magre-research, hindi naman po sinisingle out ng ICC ang Pilipinas. Meron din po silang iniimbestigaan na ibang leaders na para sa ICC ay nakagawa ng mga serious crimes worthy of investigation. Duterte claimed that the US, for instance, has done more serious injustices, including massacre, but the ICC has not done anything to stop them. There's a lot of injustice and violence going on. It is senseless. It also happened here, especially perpetuated by the Americans, but you didn't do anything. Pero paano nga po ba magkakaganon? Ang Amerika po ay hindi parte ng ICC. Sabi po dito, the US is not a state party to the Rome Statute. The US participated in the negotiations that led to the creation of the court. However, in 1998, the US was one of only 7 countries
along with China, Iraq, Israel, Libya, Qatar, and Yemen that voted against the Rome Statute. At yung mga krimen na sinasabi ng ICC ay naganap nung tayo ay miyembro pa ng ICC. Napakahirap bang intindihin nun? Dapat ang ginawa ni Duterte nung siya ay nanalong presidente noong 2016, kumalas na siya kagad sa ICC. Ang balita ko, kumalas ang Pilipinas sa ICC 2019. So, ang iimbestigahan ng ICC ay yung mga krimen done before na tayo ay kumalas. Dahil kitang-kita naman, bakit ka aatras sa ICC? Dahil ba sa natunugan mo na ikaw ay iimbestigahan? Doon pa lang the mere act of withdrawing from the ICC ay nagpapakita lang at nagpapatunay na ikaw ay guilty sa crimes na yon at dapat mong patunayan kung sa tingin mo ay wala kang kasalanan, di humarap ka at patunayan mo sa kanila na malinis ang iyong konsensya dahil hindi totoo lahat ng ipinaparatang sa iyo. Bakit ngayon? Parang takot na takot kayong harapin. Napakadami niyong dahilan. Kahit na kaming simpleng mamamayan, ako, kahit na hindi ako abogado, naiintindihan ko. Dapat harapin mo yung mga kasong inaakusa sa'yo nung time na tayo ay miyembro pa. Ngayon, kung may naganap mga krimen after tayo ay kumalas sa ICC, wala na silang pakialam. At yun naman ang sinasabi ng ICC. Ang iimbestigahan nila yung mga krimen na ginawa bago tayo kumalas sa kanila. So pinaggigiitan ni Rodrigo Duterte na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Dahil siya daw ay lawyer at alam niya yan. Para bang kung magsalita si Digong, siya lang ang lawyer sa Pilipinas. Na parang siya lang ang nakakaintindi ng batas. In fact, Supreme Court na mismo ang nagsabi na dapat tayo makipag-cooperate. Sabi po dito sa balitang nakalap ko, published July 21, 2021. Ito po ay nung presidente pa, si Rodrigo Duterte. Sabi ng Supreme Court, the Philippines has the obligation to cooperate with the International Criminal Court despite its withdrawal from the Rome Statute, according to the Supreme Court. In its decision junking the petitions challenging the withdrawal, the SC cited the Rome Statute's provision that the exit does not affect criminal proceedings pertaining to acts that occurred when a country was still a state party. Even if it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Whatever process was already initiated before the International Criminal Court obliges the state party to cooperate. Consequently, liability for the alleged summary killings and other atrocities committed in the course of the war on drugs is not nullified or negated here. The Philippines remained covered and bound by the Rome Statute until March 17, 2019. Supreme Court na po ang nagsabi niyan. Ibig bang sabihin, mas matalino pa at mas alam pa ni Rodrigo Duterte ang batas kaysa sa Supreme Court? Sinasabi po kasi nila, bakit daw nung time na yon ay hindi nila sinampahan ng kaso itong si Rodrigo Duterte? Natural, paano mo sasampahan ng isang sitting president may immunity yan? So ang ginawa ng mga biktima, dumulog sila sa ICC. Dahil sabi nga ng abogado ng mga biktima, ang totoo kasi hindi siya pwedeng kasuhan ng pamilya sa Pilipinas because he will claim presidential immunity. I-dismiss ng korte yan. File ka ng kaso dito sa Pilipinas, presidente yan. Immune. So the families have no other recourse but to file the case before the ICC since the Philippine justice system is unable to prosecute Duterte. So kahit nasabihin natin na para kay Duterte, hindi niya nire-recognize ang ICC, hindi na po siya ang presidente. Si Bongbong Marcos na po yung kanilang pilit na ibinabagsak at pilit na tinatanggal sa pwesto ang presidente ngayon. At ang tanging pwedeng magdesisyon dyan ay si President Bongbong Marcos. At sa patuloy na pagdami ng mga Pilipino na humihiling kay President Bongbong Marcos na papasukin na ang ICC dito sa Pilipinas para maimbestigahan itong sila former President Rodrigo Duterte, si Senator Bato de la Rosa, and I hope and pray na pakinggan ni President Bongbong Marcos ang kahilingan
ng padami mga Pilipino na gustong humarap si former President Rodrigo Duterte sa ICC. Panagutan niya kung ano ang dapat niyang panagutan. Ipagtanggol niya ang kanyang sarili dahil sabi niya, abogado naman siya. At marami siyang mga magagaling na abogado tulad ni Harry Roque, ni Sal Panelo, si Glenn Chong ba abogado? O si Glenn Chong, si Vic Rodriguez ba abogado? So ayan, ang daming magtatanggol sa iyo sa ICC. Ay isama pa natin si Trixie Cruz Angeles. Hindi ba abogado rin yun? O, napakadami naman palang abogado nitong si former president. Ano ang kinatatakot nila? Tandaan po natin, wala na sa kamay ni former President Rodrigo Duterte yung sinasabi niyang jurisdiction ng ICC. Yan po ay nasa desisyonan ni President Bongbong Marcos. At kung pakikinggan ni President Bongbong Marcos ang kahilingan ng maraming Pilipino at pakinggan din niya ang sinabi ng Supreme Court, para sa akin, and I'm sure, para sa maraming Pilipino, yun ang nararapat gawin ng ating presidente. Pinipilit pa rin ni President Bongbong Marcos na wala daw jurisdiction ang ICC sa atin. So kung talagang matapang si former President Rodrigo Duterte at itong si Senator Bato de la Rosa, wala kayong ibang choice kundi ang harapin ang ICC. Ayan, ano sa tingin ninyo? Bakit alarmang-alarma at parang takot na takot si Senator Bato de la Rosa kung sakali man na dumating ang ICC dito at isyuan sila ng warrant of arrest? At kailan kaya magigising si ex-President Duterte na hindi na siya ang presidente? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat.